Welcome back po sa Agri. Very exciting episode. Siyempre, kilala nyo na yan. Looks familiar ba? How many subscribers? 1.6 million subscribers lang naman yan. Siyempre, ang kilala nyo si Dexter's World. Si Sir Dexter po ay nandito sa Zamboanga City at ang pangalan ng inyong bayan? Zamboanga City, Barangay Giwan. Barangay Giwan, dito sa kanila. At siyempre, dito na siya naka-station, Chabacano. Si, bien, pure Chabacano kita tang kwento. Muchas gracias. Kaya bisita ka natin si Jay. Agri sa Agri, bien alegre o este dia. Este mga momento. So, kikilalanin po natin si Sir Dexter's an up-close and personal interview. Sobrang marami kayong malalaman tungkol sa kanya. Hindi lang sa pag-iisda. Bawal mo nang mag-share ng knowledge ngayon. Magmamarites po muna ang inyong lingkod. Dahil kikilalanin natin sino ba talaga si Sir Dexter behind the brand, the Dexter's World. Don't forget to like and subscribe. Magandang umaga po sa inyo. Nandito tayo sa Zamboanga City and I'm so happy na binisita tayo ni Agri sa Agri ni Jay. At nandito tayo sa Barangay Giwan. Dito talaga sa farm natin. It's located at Sunrise Village. So isa po itong subdivision lots na kinonvert natin into agriculture and aquaculture. Ang pangalan ko ay si Dexter Ando. I'm 54 years old. So, ang trabaho ko naman is a government employee. Ako yung Chief Investigator ngayon ng Regional Office 9 ng Commission on Human Rights. Pero hindi ko talaga maiwasan na talagang you go back to nature mo talaga, hobby, which is agriculture. So, ito yung mga passion ko na kahit saan ako mapunta, yun talaga yung humihila sa akin. I got married in year 2000 and until now. Misis ko nasa State College of Marine Sciences and Technology. English teacher siya, college professor siya ngayon. Nakakatulong siya din dahil iniintindi niya ako. Kasi minsan, tuwing umaga, hindi na niya ako makikita dahil nandito na ako sa farm at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. At ito yung pinaka... I stay late at night dito sa farm and then gising ng maaga dito rin sa farm. So naging buhay ko itong farm na to. Kaya nga sabi niya, sana naging isda na lang ako. Kasi ito mga isda ko, tinitingnan ko halos 24/7. Just a joke. Pero nga, sabi niya, noon sabi niya, mali siguro yung tao na napili ko dahil hindi ako pinapansin. Sabi ko, hindi naman ganun kasi intindihin mo ako sa hobby ko to eh. Parang joke lang pero may katotohanan. Pero okay na, naka-adjust na siya. May anak ko si Paula, Alexis, andun rin sa Lasal, nagmamasteral siya at graduate din siya as magna cum laude dito sa Ateneo. Tapos ngayon parang gusto niyang maging psychologist na nagmamaster siya ngayon. Sabi ko, inikikayat ko siya na maging psychiatrist din. At may junior din ako, si Dexter Ando Jr. Andun ngayon sa Cebu Doctors, nag-aaral siya ng medicine. Ang kagandahan nito kasi accelerated medicine ito. From senior high school, nagdirekta siya sa medicine proper. Kasi naaral din niya parang gusto niya, nag-qualify siya sa exam. Meron akong isang special child. At ito rin yung challenge ko palagi sa buhay dahil alam niyo yung autism, challenge baby. So meron akong baby hanggang ngayon. She's already 20 years old pero parang baby pa rin. At nagbibigay saya sa family to keep the bond within the family. Ito si Andriana Frances. May din siya may nag-aaral din siya, mahilig din siya sa panonood. Ito, maganda kasi number 1 fan siya sa akin kasi structured sila. Hindi matulog yan pag hindi nanood ng upload ko. Sabi niya, manood mo na ako Dexter's World, then matutulog na siya. Parang ganun. So, naging inspiration sa akin. Malaki-laki. Pwede ito hawakan. Pwede. Nagpapalit sila ng balat. Apo.
Anong klaseng, may iba-iba bang bara yun? Green Mexican ito. Green Mexican iguana. Saan ka kumukuha ng mga materyales? Sa mga farms din. Yung mga, may mga permit. Kasi bawal po na magkuha lang sa wild. Dapat makaregister siya. Soon to breed? Soon to breed. Ready na. Ang isa bang ganito pag nag-lay sila ng eggs, gano'ng karami? Nasa mga 30 to 40. 30 to 40 pieces. And normally, how many times in a year? Once a year. Once a year lang. Pero sulit na rin, marami na rin. Oo naman, marami na rin. Siguro magtanong kayo kung anong ibig sabihin ng blended. Blended kasi meron na siyang restaurant, meron na din siyang entertainment hub. May banda ako dito every morning, every night of Friday and Saturday, meron tayong live band. So itong member ng live band, isa rin ako sa member dyan. Ako yung drummer at saka mahilig din ako sa music. In fact, meron akong maraming mga own composition na mga kanta. So, nakita ko sa drone shot, meron tayong mga solar panels. Off the grid ka na ba dito? Susubukan natin. Sana mangyayari yun dahil may battery na tayo. At kinumpute na namin yan, parang pwede. Pwede yan. Siguro minimal na lang talaga magagamit natin sa from the cooperative. At ito yung sinisikap natin dahil ito lang yung pag-aalaga ng mga isda. Dependent solely on the electric power. Kasi kung biglang mag-blackout, marami na akong generator na nasisira. Pero itong yung solar, siguro mas lalago tayo in terms of fish breeding and production kasi meron na tayong 24/7 supply of power. Yan. At syempre, malaki-laki din ang nako-consume na electricity. Tama. Ngayon, yung buong setup mo, pasama na yung itong banda, yung parang function room, soon to open na cafeteria, is kaya nang i-power up ng solars na nakikita nila doon sa bubong. Sa tingin ko pwede kasi may 22 solar panels tayo sa taas at malaki yung inverter na nabili natin. So ito rin yung isa sa mga pinaproject ko talaga dahil mahirap mamatayan ka ng isda dahil sa blackout. So makikita natin yung change ng bill ng electric consumption by the next billing period. That would be on December. Yeah, so abangan nyo po yung update nun sa YouTube channel po ni Sir Dexter. I-update natin yan kasi nagbabayad tayo ng more than 20,000 a month. Kasi kasali na yung bahay. Actually yung bahay ko doon lang. Para po sa mga curious, how much po yung naging investment nyo sa solar power setup nyo? Nasa mga 400K. Yeah, so and it will last for how many years? Hopefully 15 years. So, marami-raming tipid na rin yun. Kung Ayun, kukumpitin po ninyo yung 20,000 per month na consumption for 15 years in comparison doon sa 400,000 na kaya niyang i-invest for it, sa tingin ko, mas marami-rami yung magbabayad ka ng 20,000. Yes, tama yun. At saka yung per computation namin, mababawi yung gastos natin in a matter of 2.5 to 3 years. Kung pupunta ka dito, meron na tayong parang mini zoo. Pag pumasok kayo sa mini zoo natin, makikita mo kaagad yung mga iguana, may mga rabbits tayo. So, dyan ko na lang sila pinapaanak dahil isa din sa mga layunin ko para malaman nila kung paano yung basic about rabbit farming. Paano pinapaanak, anong mga do's and don'ts, at paano natin pinapalago ng ganun kadali. So ito is sa mga attraction dito, iba't ibang klaseng rabbit yung kanilang makikita dito. Tama. Yan. Ito for meat production ba or for pet? Pwede pet, pwede for meat. Ano ba siya? Anong breed? New Zealand ito. New Zealand. New Zealand. Madami siya. Actually, mabigat din siya, mataba. May mga meat tayong makukuha. At madali lang i-breed. Hindi siya masiselan. So ito, mayroon siyang 3. Ito naman, meron siyang 4. Ito may mga techniques ito Kasi hindi mo basta-bastang ma-breed na hinawakan mo na walang pahintulot sa mama, sa parents. Kilala ka. Naingilala din sila. Hindi naman. Pag stranger, parang medyo mailab din. General, tao lang. Kahit sino, pwede. Basta may bonding sa kanila. So, aside from the rabbits, meron tayong mga ahas. Magugulat ka, itong 100 kilos na ahas ko is already 9 years old. Pero pwede kang matulog kasama siya.
Kaya sabi ko, ito naging center of attraction. Burmese python yan, nasa mga, may Burmese, may ano tayo, may mga ball python tayo na we're trying to breed. Pagsimula, dapat malaman niya na kukunin siya. So paano niya malaman? Sa ritual lang din. Ito yung ginagamit kong thong para alam niya na kukunin siya. So yan, parang ano na yan, submission na yan. Pwede mo na siyang hawakan. Oh, wow. Ang laki. Ayan. Grabe. Yan, pwede mo hawakan. Nakakatakot. Natatakot. Ayan. Anong klaseng ahas ito? Burmese sila. Burmese. Burmese Ito ba native sa Pilipinas? Hindi po. Burmese, the name itself, from Burmese ba? Oo. At na-acquire mo siya, gaano kalaki pa lang siya noon? Actually, bago ko lang siya na-acquire kasi binibenta siya dahil ayaw na ng may-ari. Dahil sobrang laki na. Oo nga. Yun. Pwede na nga kumain talaga to ng tao. Oo. Kalainin na lang nila yung nagpa-flood control. Gigantic. Doon na. Baka mapagkamalan pa ako nagpa-flood control, malaman tayo bigla. So ito bagong pagtunan ko ng pansin, itong breeding ng snakes at saka itong mga reptiles tulad ng green Mexican iguana. Pero medyo gipit pa tayo sa lugar at sa oras. Pinapalaki ko lang muna sila at inaaral kung paano natin i-breed in the future. Ayan. The ball python, female, head clown. Pwede mawakan. Okay. Ano yan? Hindi ako dito nanunuklaw. Hindi yan. Wow. Laki. Ayan, ganda. Grabe. Ayos lang. Hindi talaga yan kumakain ng tao. Maliit pa. Kapraso lang naman. Naku, hindi ka maniniwala. As young as 2 years old, meron akong pet. Yung parrot at saka dove. Hanggang lumaki yun, naging 5 years old ako, naging graduate ako ng high school. Meron talaga akong alaga. At yung bahay namin noon, and my mother can attest to that, na parang naging Ark of Noah siya. Kasi lahat kinikip ko. May makita akong aso, kinikip ko yan. Pag may makita akong pagala-gala na pusa, kinikip ko yan. May rabbits ako. So, nung naging elementary years ko, maalala ko na short ako sa pagkain ng mga rabbits kasi meron akong 90 plus na mga rabbits. Inalagaan ko, yan, mula grade 4 hanggang grade 6. At saka hindi ko talaga pinapakatay yan. Talagang inalagaan ko lang kasi mamatay sila. Yun yung passion ko. So, ang tawag sa bahay namin noon, Ark of Noah. Kasi meron akong mga ibon, lahat-lahat. So, kaya sabi ko, ito na talaga yung passion ko as a kid or sa pagkatao ko na talaga. Simula sa bata pa lang na yung may mga anak na meron talaga, dalawa kasi yan eh. Ang una, parang ano lang, dahil bata sila gusto nila yan. Pero may bata talaga na kahit lumaki na ganun pa rin. Kahit hindi niya ma-outgrow yun. Kasi lahat na bata, we will cuddle pets, you know. Itong sa akin, kahit saan ako mapunta, yun talaga, nag-aral ako dito, nakiki-boarding house lang ako, pero kinausap ko yung mga may-ari ng boarding house kung pwede ba ako mag-alaga ng isda. Hanggang sa dumami yung isda, pinaalis ako sa boarding house. Parang ganun. So, yung support na sinasabi natin, the point of view ng parents, importante yan. Ito yung sinasabi ko na kung may mga anak tayo, mga parents dyan na talagang passionate about caring pets, animals, suportahan nyo yan. Kasi maalala ko noon, pag sinabi ko kasi sa nanay ko, gusto ko ng isda. Sabi niya, wala tayong pera pambili ng aquarium. Sabi ko, kahit ano na lang, yung maghukay na lang. So siya na bumibili ng semento. Ganon ka-supportive yung nanay at tatay ko sa akin. Never in my memory na nireject nila ako dahil sa ganon. 3 kami magkakapatid. Yung eldest sister ko naging head teacher ng elementary school doon sa bayan namin. At itong kapatid kong isa, naging manager din siya noon sa Kidancor. Ngayon na wala yung abolish yung office, so nagiging farmer din siya ngayon. So, yun ang katuwang ko dati. May inaalagaan kaming mga hayop. Sabi kasi ng tatay ko, if you want to go to college, dapat mag-prepare ka na. So, ito rin yung natutunan ko sa tatay ko na prepare you for your future. Kaya nung nag-college ako, binenta lahat yung mga baka kasi wala na eh. Wala nang mag-aalaga. By the way, may
sobrang 10 baka, mga 5 kalabaw, at saka itong mga kabalyo. Ako, magaling akong sumakay ng kabalyo. Pwede akong makipagkarera talaga. Binenta yun lahat. Actually, wala na. Sabi ng tatay ko, sige, we will sell all those pets kasi wala ka na dito mag-alaga. Ito na yung sinasabi ko na parang pondo na yon sa pag-aaral ko ng college. Anong klaseng ano naman African. Ito sigurado nagbebenta ka na. Opo. Oh. Ito na yung bread and butter natin. Oh, wow. And gaano ba katagal ito bago maparami, mag-breed? Sobrang dali lang. Sobrang dali. I started only with a few pairs. Siguro mga 3-4 pairs lang. Mga 8 sila. Ganun sa kadami, more than hundreds. At saka halos puno yung mga nasa... So, pa-reserve na kayo sa mga gustong bumili. May signature pa ni Sir Dexter. Yung mga alaga po dito na kukunin nyo, pwede niyang pirmahan. At meron din tayong mga African lovebirds, meron tayong ibang ibon like itong mga cockatiels. Tapos may iguana tayo dito, may ostrich na rin tayo, meron tayong mga geese, nagsimula na naman ulit nga eh. Kasi dati I owned more than 10,000 yung mga ducks na pinapaitlog natin at nagbalot na rin ako yung negosyo ko dati. So madami akong pinasok, lang it was all shattered when I was informed by the government that the farm should be converted into an international airport. So wala akong magawa dahil yun talaga yung power ng government to take properties for public use. Yes, mas napaganda ito dahil nga meron na tayong magiging ibang income din. Kasi since nagbablog naman tayo sa Facebook at saka YouTube, so hindi mahirap i-market yung place dahil may mga fanbase na tayo dito sa local. So minsan nga, binibisita tayo ng mga foreigners din. So ito, maganda siya dahil may entrance fee na tayo. Halimbawa, papasok ka dito, you will pay 100 pesos and then kung kakain ka, yung half noon, pwede mo i-convert sa food. Sa mga bata naman, of course, 50 pesos na ano natin. So, nandito po yung mga pinsan ko. Yeah. Ito mga native monkeys natin. Makaki. A pair ba sila? Pair ito sila. Pair, So, i-breed na rin ni Sir Dex ang mga monkeys nila dito. Malakas kumain ng kanin. Yung favorite niya kanin. Lalo na pag may ulam. Kilala ka. Ako kaya? Hindi ako sumitan. Busy kumain. So, tuwan-tuwa yung mga bata kanina, nagsasayaw-sayaw pa dito. Sabi niya, this is my sister. Hello, my sister. Hello, my sister. Oh, she's Ako talaga, from Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Siguro kung hindi nyo alam kung saan yan, it's very close to Pagadian City, the capital city of Zamboanga del Sur. So doon ako nag-aral, doon ako nag-elementary, doon ako nag-high school. Graduate ako ng AB Political Science dahil gusto kong maging politiko eh. And then nag-proceed ako ng law dito sa Western Mindanao State University. Kaya lang hindi ako pinalad na maging abogado kasi naging farmer tayo. Kaya sabi ko, meron talaga mga bagay na para sa'yo at hindi para sa'yo. Siguro, ang hangarin ko noon magiging isang lawyer, magiging isang judge, yun. Pero hindi tayo pinalad, hindi rin ako kumuha ulit ng bar exam kasi parang kontento na ako sa naabot ko ngayon. Pag-aabogasya ko, sarili ko na lang, sinuportahan ko sarili ko. Kasi working student ako, I used to be land bank clerk. Clerk ako sa land bank and then working during the day and nag-aaral naman during the night. So ako na yung sumusuporta sa sarili ko, hindi na ako umasa sa parents ko. In fact, ako na rin yung sumusuporta sa kanila. And I'm proud to say that. Yung nasa likod po natin is mga ostrich na yung nandoon. And huhulaan ko itong bakante na to, dito na sila makakawalan. So makikita niyo po sa drone shot, napakalawak po, no? By the way po, Sir Dex, gaano kalawak po ba yung inyong pwesto dito? Hindi naman ganun kalawak. Mga 8,000 square meters lang. Almost 1 hectare. Almost a hectare po. At malawak pa, baka pwede pang mabili yung mga katabi. Siguro. With the grace of God. Kasi ang projection mo, magkaroon na ng zoo dito, yes, mini zoo.
And May mga binabalak na rin, kinakausap ko na rin, mga may-ari. Okay na sila, pera na lang kulang. Ayun, so more subscribers. More subscribers. And don't skip the ads, no? At may mga fish pan pa dyan na may lalagay ka pa dyan. Ngayon, may nakalagay na ba ngayon? Well, wala pang isda yan, pero siguro sa swimming pool in the future, parang ganun. Kasi may mga nagkakamali, nakakala na yung fish pond swimming pool. Tapos yung mga bata, naka-swimsuit. So, kaya sabi ko, soon. Pag pupunta sila dito, nakikita sa page, siguro may mga drone shot ka doon sa mga picture sa page ninyo. Akala nila swimming pool. Ayun, Yung pala fish pan, puro tilapia at koi ang laman. Sila ba nakakapag-take home din yung some of your guests when they come din? Tapos may uwi na sila, bibili na sila ng isda? Pwede. Nakakabili na rin sila. Yung may mga tilapia, meron yung mga fish pan na yung backyard lang. Dito sila bumibili ng fry. Thinking about Zamboanga City Zoo. Ito yung passion ko kasi nasa isip ko na magkaroon ng tiger, ng lion. Sabi ko, kinakausap ko yung mga friends ko, sabi niya, naluluko, nabubuang ka na ba? Are you insane na ito yung mga sinasabi mo? Saan ka kukuha ng lions, mga ganyan? Sabi ko, hindi imposible yan kasi may mga farm na rin, like Chavit Singson, may mga farm siya ng lions, ganyan. So, in the next couple of years, with the grace of God, of course, I always say with the grace of God, pwede nating i-convert itong facility natin into a local zoo wherein you can see all other types of animals na hindi natin ordinaryong makikita sa daan. At magiging hub siya ng education at may connection na yung mga younger generation doon sa nature. At bakit natin pinapahalagahan yung buhay ng mga hayop at bakit dapat hindi natin sila pinapatay like snakes. Makikita natin snakes, pinapatay natin kagad. Because they have a role in the ecosystem. So sabi ko, may imbalance tayo kung walang snakes. Paano na lang kung walang snakes, walang kumakain sa mga rats? So yung mga ganun. Kaya sabi ko, I'm trying my best na ma-improve natin yung facility at magawa natin ng center of education. I'm inviting the schools, no, na may mga practical education sila or may mga farm teachings about farm. Ini-invite ko sila na just visit and then have a practical parang informal pep talk, lecture about ano yung mga natutunan natin at willing tayo na ibahagi yan, lalong-lalo na sa mga estudyante. Hindi ko inaisahan kasi sabi ko, magkaroon lang ako ng silver play button, okay na ako, kahit hindi na, kahit ganun lang. Tapos may na-receive akong letter from the Secretary of YouTube, parang si Susan, something parang Chinese. Sabi niya na, alam mo, naka-silver play ka dahil ganito, ganyan, may mga encouragement siya. And mind you, na magkaroon ka rin ng golden play button. Sabi ko, imagine, 1 million subscribers, nasa 100,000 pa lang ako, parang hindi yata mangyayari yan. But it happened after 2 years. So, yun yung mga perks na nakikita natin or na-experience or na-enjoy natin na hindi na inaasahan. Kaya sabi ko, if you do the vlog, you don't always think about the money. Just enjoy it and then be natural. And then everything will just follow. Ito na yung panahon ngayon na wala ng monopoly of knowledge dahil nga sa mga content creators. Malalaman din yan sa mga tao na sumasubaybay na kung totoo ka or hindi. Kung mga sinasabi natin totoo or hindi. Siyempre, sa vlogger, hindi natin ang iniiwasan natin na parang fake news tayo. Pero hindi sinasabi mo lang for the views. Pero hindi. Kasi if you are really a farmer, you're eager to share ano yung nalalaman mo, mga practical, mga do's and don'ts. At ito rin yung mga gusto ng tao na sinasabi mo rin na hindi pala tama yung ginawa ko, mali ako, ganyan. Hindi lang puro sugarcoat lang yung mga binablog natin. It's quite fascinating and flattering as well na ang ginagawa mo, nakakatulong ka sa iba, especially when somebody would make a comment, really, I'm from Bangladesh, I'm from ganito, ganyan, I'm a Filipino, I have a Filipino wife, mga ganyan, na nalalaman namin nagiging successful kami dahil sa mga turo na practical tips nyo.
In fact, itong sinubukan kung paano ko ginawa yung incubator ko, maraming mga nagpunta dito at nagpasalamat na successful sila sa paggawa ng incubator noon. Ang una kong passion lang talaga is para meron akong record. I'm not very particular about the money that you will earn on the social media on YouTube. Pero ang gusto ko lang na may mga reference ako na pwede kong mabalikan sa pamaraan ng pagtingin ng mga old videos. So file yun parang ganun, parang album mo na yun Pero namo-monetize tayo at nagustuhan ng iba, so masaya na rin ako na blessing in disguise din. So ito yung mga natutunan ko na if you will give all out, then the blessings also that comes back to you is also beyond imagination. Ako naniniwala ako na bawat tao may mga talents and skills na tayo at directly related yan sa passion natin. Halimbawa, gusto natin mag-farming, gusto natin inventor ka, gusto mong mag-invent ng something, ng mga ganyan, may hidden talent ka na for that. Kaya sabi ko, pag ang passion mo ay farming, God already gave you the talent. All you have to do is just to discover it. Kasi minsan parang we're prevented because we think negatively. Parang hindi mo kaya yan, wala tayong ganito, ganyan, walang resources. Pero yung sa akin lang, follow your dreams, follow your passion, and guard your vision. Yun yung sinasabi ko palagi. If you have this vision, hindi by accident yan. Nasa sayo na yan. And God already gave you the talent to do that. Only kung gusto mo lang i-discover yan at gamitin yung talent na yan, nasa sayo na yan. Pero kung gusto mo yan, you already have the talent. Only you have to do is to develop and discover it. And keep growing, of course, and keep growing. Agree tayo sa agree. Ito yung mga pinanood ko palagi rin na marami akong natutunan through your channel, marami akong natutunan na ibang mga approach to agriculture, and I'm so proud, I'm so happy that I was one to be given attention by Jade. So thank you so much for coming. I know malayo to at I'm so proud and really flattered of your visit, and I'm so happy that marami palang tao na katulad ko na passionate din about agriculture. Tikman natin to sa mga ka-agri sa agri pag pumunta kayo dito sa Zamboanga. Lambot, grabe, sarap ng adobing. Manamis-namis. At tender yung Yung kambing. Isa ito sa mga alaga mo rin, yung mga kambing. Isa sa mga alaga. We produce our own meat. Gano'ng karami? Hindi naman ganun karami, pero it can sustain pa kasi may ibang farm tayo na andun ang mga kambing natin. Tingnan natin hito. Hito yun. Sausawan, Paul? Sausawan? Kahit walang sausawan siguro. Walang lansa. Walang lansa. Pinaka-importante. Lahat po kasi karamihan ng mga hindi pa nakatikim ng hito, ang unang kinakatakutan nila, pag unang tingin nila sa hito, malansa. Pero ito pong hito na ito is African hito. Ang meat po niyan is white meat. Sa mga hindi po nakakaintindi, pag white meat ang isda, ibig sabihin masarap po yan. Isa yan sa masarap na isda. Nabanggit nyo kanina, nagda-drums din kayo. Opo. Musician din pala. Man of many talents. At saka composer din. Composer. Napanood ko yung during pandemic, yung mga music video mo. Yun. So kina-compose ko. Ikaw rin na nagsusulat ng lyrics. Yes. Grabe. At saka yung tono niya. Sayang hanggang Wednesday lang kami dito. If I've known, nung Friday pumunta. Kasi dumating kami dito, Thursday Thursday ng umaga. Kung alam ko, pumunta na kami dito ng Friday. Tsaka kagabi. Ayun. Sana. Sana. Pero this won't be the first and last. Papasyal pa rin tayo. By the way, Zamboangueño po ang aking mother. Pero hindi po ako natutunang mag-Chabacano. Kaya si Sir Dexter na lang ang babati sa inyo ng Chabacano. Buenos dias, kunal daton mga followers and viewers na agri sa agri. Akal ken mga Zamboangueño salitan follow kunal daton amigo aquí. Bien bueno gente. Pwede gacho habla
mucho pa cosa pa sa disubida kay Bueno Gentile. Very honesto pagka-gente, very approachable. Man-follow ustedes, agree sa agree. Tulungan natin, ayuda kita para liga na 1 million subscribers. So maraming salamat. Napakasarap pakinggan, ano? Sana matutunan natin mga iba't ibang lengguwahe ng Pilipinas, especially ang Chabacano. Si. So, pasyal kayo dito sa Zamboanga. Marami po tayong pwedeng pasyonan dito. At syempre, masarap at may music ka pang tatambayan every night. And may makikita pa kayong mga iba't ibang mga alaga dito. Very friendly sila. Ayan, Ayun, pag vlogger sila. Ayan. Every time na vlog yan, mag-audience sila. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin dito. And congratulations, more power, more subscribers, more achievements. Very multi-talented po pala si Sir Dexter, no? Musikero, drummer, breeder ng kung ano-ano. Si Rena daw baka kung may materialis kaya niyang i-breed. At negosyante na rin. Man of many talents, is an honor to meet. And a very inspiring. Isang kalakasan ng loob ko na magpatuloy to meet someone like you, sir. Salamat, salamat. Agree po ba kayo sa agree? Agree, sa agree. Approve? Approve yan. Don't forget to like and subscribe.